Alam ni Jordan na noon pa man ay pinagnanasaan ni Park Chan-young si Lota at gusto siyang pakasalan, ngunit alam ni Jordan na ang puso nito ay pag-aari na niya. Paanong ang isang babaeng na in love na kay Jordan ay parang hamak na tao tulad ni Park Chan-young? Galit na galit si Park Chan-young. You start. Jordan, wag mong isipin na dahil lang sa nagustuhan ka ni Lota, pwede ka nang maging mayabang. Hindi ka nagaling sa mundo ni Lota. Gumising ka na nga. At saka, hindi ako natatakot na sabihin sa'yo na pumunta kaming tatlo sa kasal mo para pagtawanan ka lang. Ngayon na ang Stiles ay kinokontrol na ng iba pang mga lihim na pamilya, ang katayuan ng iba pang mga pamilya ay mas mataas kaysa sa mga Stiles. Bakit kahit sino sa kanila ay din na dumalo sa kasal ng isang Stile? Pinalaki ni Jordan silang tatlo. Hindi na siya nagulat na nandito sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki para pagtawanan siya. Kung tutuusin, may malalim na sama ng loob sa pagitan nila. Pero bakit nandito si Jeng Weilun? Tumingin si Jordan kay Jeng Weilun. Nandito ka rin ba para pagtawanan ako? Walang away si Jordan kay Jeng Weilun. Niwala siyang masyadong pakikisalamuha sa kanya noon. Hindi maintindihan ni Jordan kung bakit kasabwat ni Jeng Weilun sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Maangas na tiningnan ni Jeng Weilun si Jordan. Tama. Nandito din ako para pagtawanan ka. Sa tingin mo bakit pa ako nandito? Sinabi ni Jordan, akala ko ipinadala ka ng iyong ina upang batiin ako. You start. Don't you dare mention Lily mother, you brat. Agad na nagalit si Jeng Weilun. Lihim na kinilig si Park Chan-young. Alam niyang napakasensitibo ni Jeng Weilun sa relasyon ni Jordan at ng kanyang ina. Paanong matitiis ni Jordan ang pagsabihan ng lalaking ito? Bilang tugon, gumanti si Jordan, ikaw ang abstart. Maging ang nanay mo ay magalang sa akin at hindi nangangahas na magsalita sa akin ng ganito. Ang lakas ng loob mong pagalitan ako. Lalong nagalit si Jeng Weilun. Damn it. Sabi ko wag mo nang banggitin ang nanay ko. Papatayin kita, yi-start ka. Dahil doon, sasalakayin na ni Jeng Weilun si Jordan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Sa katayuan ni Jeng Weilun, magiging madali para sa kanya ang pakikitungo kay Jordan. Gayunpaman, ayaw ni Park Chan-young na gawin niya yon. Sinabi ni Park Chan-young, Weilun, kung nasaktan mo si Jordan ngayon at hindi niya magawa ang kanyang kasal, paano natin siya makikitang napahiya? Sumuyo din si Miyamoto Masaki. Tama. Hindi mahirap bugbugin siya, pero hindi yon sapat na kasiya siya. Ang mga lalaking tulad niya na sumasali sa pakikipaglaban ay nasanay ng bugbugin. Hindi ito magiging isang malaking dagok sa kanya. Ang kahihiyan at pagpapahirap sa isip ang magiging nakamamatay. Napatingin si Park Chan-young kay Jordan. Jordan, huwag mong isipin na tinutulungan kita sa paghikayat kay Weilun na huwag kang saktan. Kung ayaw kong makita kang napahiya sa iyong kasal, matagal na sana akong nagpadala ng isang tao upang turuan ka. Sa sandaling ito, ang kayabangan ni Park Chan-young ay nagpagalit lamang kay Jordan. Sa kasamaang palad, hindi ngayon ang tamang oras para labanan nila ito. See me humiliated. Paano ako mahiya? Sa halip ay tanong ni Jordan. Tumawa si Park Chan-young. Gusto mong malaman? Malalaman mo sa seremonya ng kasal mamaya. Sabihin mo sa kanya ngayon. Paano kung malaman niya? May magagawa ba siya? Biglang sabi ni Jeng Weilun. Jordan, let me tell you. May magandang ideya si Park Chan-young para ipahiya ka. Hiniling niya sa magiging asawa mo, Hailey, na sabihin ang mga katagang Tyler, I love you, sa pagpapalitan ng wedding vows mo. Hahaha, dapat alam mo kung sino si Tyler, di ba? Hindi nakaimik si Park Chan-young. Bakit sinabi ni Jeng Weilun kay Jordan nang maaga ang plano niya? Tila labis na nadismaya si Jeng Weilun sa pagpigil sa pambubugbog kay Jordan. Pinilit niyang sabihin sa kanya ang plano ng maaga para kunwari siya ngayon. Gusto niyang makita ang galit na ekspresyon ni Jordan. Nang marinig ni Jordan ang plano, talagang galit na galit siya. Sinamaan niya ng tingin si Park Chan-young. Ang halimaw na ito ay talagang gumawa ng isang walang pusong plano. Bagamat hindi sineseryoso ni Jordan ang kasalang ito, at hindi siya gustong mag-party, napakaraming matandang kaibigan ang dadalo sa seremonya. Paano niya matatanggap na mapahiya siya sa harap ng mga bisita niya? Dahil inilantad na ni Jeng Weilun ang kanyang plano, hindi ito sinubukang itanggi ni Park Chan-young.
Tumawa siya ng malakas at sinabing, "Tama, Jordan. Ito ang plano ko. Ipapabanggit natin kay Hailey ang pangalan ni Tyler sa seremonya ng kasal. Nabalitaan ko na nakastraight mo si Tyler." "Bakit?" "Dahil lang sa natulog siya sa asawa mo." "Hahaha, masyado kang petty. Di ba may kasabihan na dapat magtiis para makamit ang tagumpay? No wonder you're such a failure now." "Hahaha." Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Kinailangan niyang turuan ng leksyon si Park Chan-young dahil sa kanyang kalupitan. Bang! Isang suntok ang ibinato ni Jordan. Natigilan si Park Chan-young at napasigaw sa sakit. "Ah!" Naghagis ng pangalawang suntok si Jordan sa bilis ng kidlat. "Mr. Park, mag-ingat ka." Biglang umatake si Miyamoto Masaki mula sa gilid. Sinalubong niya ang kamao ni Jordan at tinulungan si Park Chan-young na ilihis ang suntok. Sa isang labanan ng purong lakas, si Miyamoto Masaki ang nangibabaw at pinilit si Jordan pabalik. Dati, pinalo ni Jordan si Miyamoto Masaki ng labis na halos hindi nakilala ng kanyang ama ang kanyang mukha. Malinaw na ininom ni Miyamoto Masaki ang gamot na pampalakas bago dumating. Hinawakan ni Park Chan-young ang mukha niya at pinandilatan si Jordan. "I-start ka, kung ayaw kitang makitang nahihiya sa kasal mamaya, siguradong kukuha ako ng bubugbog sa'yo ngayon." Sa sandaling ito, dahil sa mga aksyon ni Jordan, ilang matataas na bodyguard ang pumasok sa silid upang protektahan si Park Chan-young. Napakahirap para kay Jordan na hampasin muli si Park Chan-young. Dahil suportado siya ng mga bodyguard, hinimok siya ni Park Chan-young. "Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? Itanong mo sa magaling mong asawa kung nagsasabi ako ng totoo." "Haha! Si Jordan ay isang Diyos na ngayon at ang kanyang kakayahan sa paghula ay lubos na na-upgrade. Hindi na kailangang hilingin kay Hailey na kumpirmahin. Nakikita niya ito sa isang pangitain." Nakatuon si Jordan sa pagkuha ng pangitain sa seremonya ng kasal. Boom! Isang imahe ang agad na sumagi sa isip ni Jordan. Iyon ay ang seremonya ng kasal na magaganap. Sa pangitain, suot ni Jordan ang kanyang kasalukuyang suit, habang si Hailey ay suot ang kanyang puting damit pangkasal. Tumayo silang dalawa sa stage at binigkas ang kanilang vows sa harap ng wedding officiant. Magiliw na tiningnan ni Hailey si Jordan at sinabing, "Sa singsing na ito, pinakasalan kita. Sa sakit at kalusugan, sa kahirapan o kayamanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Mamahalin kita at poprotektahan. Ako ang magiging tapat mong asawa. Jordan, mahal kita." Sa ibaba ng stage. "Ano? Bitch? Slut?" Si Jeng Weilun, Miyamoto Masaki at Park Chan-young ay nagulat lahat sa sinabi ni Hailey. Parang may sinabi si Hailey na hindi nila inaasahan. Nagulat din si Jordan. Naisip niya sa kanyang sarili, si Hailey sinuway ang utos ni Park Chan-young. Hindi niya sinunod ang utos niya. Malaki ang tiwala ni Park Chan-young na sasabihin ni Hailey ang "Tyler, I love you" sa seremonya ng kasal upang pukawin si Jordan. Gayunpaman, hindi ito ang nakita ni Jordan sa kanyang pangitain. Hindi binanggit ni Hailey ang pangalan ni Tyler. Sa halip, sinabi niya, "Jordan, mahal kita." Ngayon lang, nangako si Park Chan-young na gagawa ng kalokohan si Jordan. Sigurado si Jordan na talagang inutusan ng V-star na ito si Hailey. Hindi ito walang laman na usapan. Pero bakit hindi ginawa ni Hailey ang sinabi sa kanya? Nagulat si Jordan, sinuway ni Hailey ang utos ni Park Chan-young. Hindi ba siya natatakot na masaktan ang mga Park, Miyamoto at Jeng? Bagamat ayaw aminin ni Jordan, ang totoo ay kontrolado na ngayon ng mga Steele ng iba pang mga lihim na pamilya. Maging ang pinuno ng pamilya Steele na si Jess ay hindi naglakas loob na suwayin ang utos ni Park Chan-young. Pero naglakas loob si Hailey. Hailey, bakit ginawa niya yon? Dapat niyang malaman ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Steele. Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti ni Park Chan-young? O siya ayaw akong saktan? Sa di malamang dahilan, biglang nakaramdam si Jordan ng bukol sa kanyang lalamunan. Hindi na sana magugulat si Jordan kung si Lauren o si Victoria o si Lota. Naniniwala si Jordan na hindi sila makikinig kay Park Chan-young. Pero ang katotohanang si Hailey iyon ang nakapagpakilos sa puso ni Jordan. Ganito ang mundo. It was taken for granted na ang isang mabuting tao ay gagawa ng tama. Walang sinuman ang madarama lalo na naantig o nagpapasalamat.
Gayunpaman, kung ang isang masamang tao ay biglang gumawa ng isang bagay na mabuti, ang lahat ay magiging lubhang kawili-wiling magugulat. Sa totoo lang, sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, wala pang nagawa si Hailey para kay Jordan. Namuhay siya ng walang pakialam sa buhay ng isang mayamang asawa. Kahit na alam na ang identity ni Jordan, wala pa rin itong nagawa para sa kanya. Kaya nabigla si Hailey na gagawin ang kanyang pinakamalaking sakripisyo para kay Jordan sa nalalapit nilang seremonya ng kasal. Wala bang pakialam si Hailey sa buhay niya? Naglakas loob siyang suwayin si Park Chan-young at ipilit na sabihin ang pangalan ni Jordan sa kanyang vows. Yung babaeng tanga. Bakit niya gagawin yon? Mas gugustuhin kong sundin niya si Park Chan-young at asarin niya ako. Nakasanayan na ni Jordan na galitin si Hailey at naiinis siya sa sarili niya sa pagka-move on nitong kasuklam-suklam na magandang babae. Hindi alam ng tatlo pa na tiningnan na ni Jordan ang hinaharap. Akala nilang lahat ay nadidistract lang siya. Tumingin si Jeng Weilun kay Jordan at tumawa. That cheating me Hailey. I believe she has done all kinds of bad things to you. I'm sure hindi ka magugulat sa anumang sasabihin niya sa'yo. Ang mungkahi ni Chan-young ay masyadong magaan na parusa para sa'yo. Ngumiti din si Miyamoto Masaki. Tama. Ang mga babaeng nanloko ay nararapat mamatay. Ang mga lalaking niloloko ng mga asawa ay basura lahat. Pero Jordan, hindi ka naman pinakamasama. At least alam mo na niloko ka ng asawa mo. Alam mo ba kung ano ang pinakawalang kwentang lalaki? Yung niloko na siya ng asawa pero hindi pa rin niya alam. Haha! Nabalik sa katinuan si Jordan sa sinabi ni Miyamoto Masaki. Hindi niya maiwasang matuwa. Sinampal ni Miyamoto Masaki ang kanyang sarili sa mukha nang hindi namamalayan. Mapahamak ka, Miyamoto Masaki. May pisngi ka para sabihin yan. Ang asawa mo ay natulog kay Dragon at hindi mo pa rin alam, tama? Hehe, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo kapag ipinakita ko sa iyo ang mga larawan ng asawa mo at ng Dragon. Napaisip si Jordan ngunit hindi agad inilantad ang bagay na ito. Gayunpaman, inis na inis si Jordan sa mga pang-insulto nila kay Hailey. Hindi magandang babae si Hailey at kanina pa siya pinagalitan ni Jordan. Ngunit hindi sa ibang mga lalaki ang pumuna sa kanya. No matter what, si Hailey ay dating asawa at nobya ni Jordan. Anong karapatan ng ibang lalaki na husgahan ang babae niya? Anong karapatan nilang tawagan siya ng Abiyaye? Sinamaan ng tingin ni Jordan sina Jeng Weilun at Miyamoto Masaki bago bumaling kay Park Chan-young. Park Chan-young, paulit-ulit mong sinasabi na gagawin mo akong tanga sa kasal mamaya. Ano bang nakakasigurado ka? Tumawa ng malakas si Park Chan-young. Hahaha Jordan, matagal ka na bang nawalan ng malay kaya naging mabagal ka? Hindi ba halata? Inutusan ko na si Hailey na gawin to, kaya syempre susundin niya ako. Sa tingin mo ba sasalungat siya sa akin? Sa tingin mo ba katulad siya ng dalawang tapat mong asawa? Babaeng matakaw lang sa pera. Halata namang mababa ang tingin ni Park Chan-young kay Hailey. Nadama niya na siya ay immoral at walang kabuluhan. Hinding-hindi siya mangangahas na suwayin siya. Natural na one-sided ang opinyon niya kay Hailey. Bagamat nakagawa si Hailey ng mga bagay na nagpabaya kay Jordan, hindi niya naisip na saktan talaga siya. Hindi niya sinasadya na malaman ni Jordan ang tungkol sa kanila ni Tyler. Hindi pa niya sinasadyang ipahiya si Jordan sa publiko noon. Bukod dito, hindi lamang 3 taon silang kasal, ngunit ipinanganak din ni Hailey ang kanyang anak. Paano niya mapapahiya ang ama ng kanyang anak? Sabi ni Jordan, bagaman hindi maikukumpara si Hailey sa dalawa ko pang asawa, 3 taon na akong ikinasal sa kanya. Malayo na ang aming pagbabalik. Hinding-hindi gagawa sa akin ng ganoong bagay ang babaeng nagmahal sa akin. Hindi ako naniniwala na gagawin ni Hailey ang sinasabi mo. Tumawa ulit si Park Chan-young. Haha, tanga. Ilang beses ka nang pinaglaruan ng babaeng yan, pero naniniwala ka pa rin sa kanya. Hahaha, deserve mong lokohin kung ganoon. Tama lahat. Hahaha. Sumama sa tawanan sina Jeng Weilun at Miyamoto Masaki. Ang kasuklam-suklam na tunog ay nagustuhan ni Jordan na bugbugin silang tatlo. Gayunpaman, hindi pa ngayon ang tamang oras kaya naiisip na lamang niya ang ibang paraan para makapagbulalas. Sabi ni Jordan, dahil sigurado ka na, bakit hindi tayo tumaya? I bet hindi niya babanggitin ang pangalan ni Tyler sa kasal. Nagalit si Park Chan-young. Tiyak na gagawin niya ang sinasabi ko.
Wala siyang lakas ng loob na labanan ako. Tumango si Jordan. Sige, kung manalo ako, gusto kong mag-video conference ka kaagad kasama ang iba pang mga lihim na pamilya. Sa meeting, lumuhod ka at yumuko sa akin. Do you dare? Dahil magkakaroon sila ng taya, kailangang mataas ang pusta. Ang higit na kailangan ngayon ni Jordan ay ang paggalang ng iba pang mga lihim na pamilya. Gusto ni Jordan na ipakita sa ibang mga pamilya na hindi siya ang kanilang aso o ang kanilang lingkod. Siya ang master. Eastard, anong sabi mo? Galit na galit si Park Chan-young nang marinig niya ang mga pusta. Ngumiti si Jordan. Bakit? Wala kang lakas ng loob na tumaya. Okay lang kung hindi ka maglakas loob, but then, please don't spout so much nonsense. Ikaw si Park Chan-young ay tiyak na hindi katugma ni Jordan sa isang palitan ng salita. Napaisip sandali si Park Chan-young. Dahil naniniwala siya na hinding-hindi siya susuway ni Hailey, kaya malakas niyang sinabi, sige, pumayag ako sa taya. Kung natalo ka, gusto kong lumuhod ka at yumuko sa akin at tawagin akong lolo. Deal. Tumaya sina Jordan at Park Chan-young. Samantala, tuwang-tuwang nanood sina Miyamoto Masaki at Jeng Weilun. Tumawa si Jeng Weilun. Not bad, not bad. I can't believe that the two of you are bets with such high stakes. You're bet all your dignidad. What's even more interesting is that you both truly believe na mananalo kayo. Not bad. I like your confidence. This is more interesting. Sinabi ni Miyamoto Masaki, Jordan, natatakot ako na tawagin mo si Park Chan-young na lolo. Haha, kamamatay lang ng lolo mo at sabik na sabik kang kilalanin si Park Chan-young bilang iyong lolo. Napaka-unfilial mo. Hahaha. Masaki, magandang sinabi. Masaya at confident na tumawa si Park Chan-young. Mariin na pinandilatan ni Jordan si Miyamoto Masaki. Sumusumpa siya sa kanyang puso na balang araw, hahampasin niya ang larawan ni Dragon kasama ang asawa ni Miyamoto Masaki sa mukha ni Miyamoto Masaki para makita niya ng husto. Park Chan-young, paano kung matalo ka at bumalik sa iyong salita? Alam ni Jordan na pinahahalagahan ni Park Chan-young ang kanyang reputasyon. Matalo man siya, sa kasalukuyang pagkakaiba ng kanilang katayuan, malamang na tumanggi siyang lumuhod kay Jordan. Bulushki, matatalo ba ako? Mabilis na sagot ni Park Chan-young. Sa sandaling ito, sinabi ni Jeng Weilun, dahil ito ay isang taya, palaging may posibilidad na manalo o matalo. Walang sinuman ang may 100% na tsansa na manalo. Jordan, huwag kang mag-alala. Saksi kami ni Miyamoto Masaki sa bagay na ito. Kung manalo ka at matalo si Park Chan-young, ipinapangako namin na tutuparin namin ang kanyang pangako. Tumango si Miyamoto Masaki. Sige, tingnan natin kung sino ang mananalo sa wedding ceremony mamaya. Kailangan ko pang maghanda. Pwede na kayong umalis? Utos ni Jordan na umalis na silang tatlo. Ngumuso si Park Chan-young. Matanda ka ng lalaki, pero may mga pantasya ka pa rin tungkol sa ABA. Tingnan natin kung paano ka matalo mamaya. Lumabas ng kwarto si Park Chan-young at ang dalawa pa. Makalipas ang 1 oras, opisyal na nagsimula ang kasal. Sa isla, ang berdeng dagat, ang puting beach, ang mga pink na laso na lumulutang sa simoy ng dagat. Ang arko ng bulaklak ay walang alinlangan na kamangha-manghang. Ang pinakamagagandang bulaklak at ang pinakamagagarang dekorasyon ay ginamit upang lumikha ng marilad at bulaklak na arko na ito. Sa paglalakad pababa sa arko ng bulaklak, nagkalat din ang mga talulot sa buong mag-asawa. Ang mga berdeng alon ay humahampas at sumasayaw ang simoy ng dagat na nagpapabilis ng tibok ng puso ng isa. Hindi gaanong imbitado sa kasal, karamihan sa kanila ay mula sa pamilya Camden. Bilang karagdagan, sina Park Chan-young, Miyamoto Masaki at Jeng Weilun ay mga hindi inanyayahang panauhin at kaya hindi gaanong pamilyar sa lahat. Gayunpaman, ang seremonya ay natapos sa isang napakahusay na paraan at isang malaking tauhan ang itinalaga upang dumalo sa lahat ng mga kaayusan. Sa kasal ay 12 ng mga empleyado ng kasal, kasama ang mga subordinates sa ilalim ng mga pamilyang Camden, Park, Miyamoto at Jeng. Bilang isang resulta, ito ay isang napakabuhay na eksena. Maya-maya, nagsimula na ang musika. Nagkaroon ng musical performance bago lumabas sina Jordan at Hailey. Upang masigla ang kasal, espesyal na inimbitahan ni Hailey ang sikat na banda, ang Maroon 5, na kumanta ng masayang kantang Sugar. Nakikinig sa upbeat na musika,
hinawakan nina Elle, Rachel at ng iba pa ang kanilang mga baso ng alak at masayang iginalaw ang kanilang mga katawan sa ritmo. Sa gilid, hindi mapigilan ni Miyamoto masaki ang paglunok habang pinapanood ang Jenny na sumasayaw. Giray, hindi lang masarap si Hailey, hindi rin masama ang nakababatang pinsan niya. Elad, we can all play together in the future. Hindi nagtagal ay natapos na ang maroon 5 sa kanilang performance at nagpalakpakan ang lahat. Isang string orchestra ang sumunod na may mga violin at cello. Naging mas solemn at regal ang kapaligiran. Habang nagsasalita ang wedding officiant, naglakad si Hailey sa aisle patungo sa flower arch, hawak ang braso ni Jordan. Naku, ang ganda ni Hailey. Ang gwapo talaga ni Jordan. Malakas na tuwang-tuwa sina Drew at Elle. Nakaupo sa gitna, pinag-cruise ni Jeng Weilun ang kanyang mga paa at ngumiti. Hehe, mukhang kompatible ang dalawang ito. No wonder na ayaw ni Jordan kay Lota. Kumpiyansa na sinabi ni Park Chan-young, hehe, soon, magiging katulad nila kami ni Lota, na naglalakad sa aisle sa isang romantic wedding venue. Pagdating ng oras, dapat pumunta ka sa kasal namin. Naglaro si Miyamoto Masaki. Naman. Inihanda ko na ang regalo mo sa kasal. Gayunpaman, walang pakialam si Jeng Weilun. Kailangan kong tingnan kung libre ako. Pagkarating ng mag-asawa sa Flower Arch, sinimulan na ng wedding officiant ang seremonya. Sinabi ng opisyal, bagaman ngayon ang kanilang kasal, silang dalawa ay mayroon ng isang napaka-cute na sanggol at kasal sa loob ng 3 taon. Mr. Jordan, maaari mo bang pag-usapan kung ano ang ibig sabihin sa iyo ng naantalang seremonya ng kasal na ito? Ang mikropono ay inilagay sa bibig ni Jordan, ngunit hindi siya sumagot. Ano ang ibig sabihin nito sa akin? It means destiny. Nakangahulugan ito ng kahihiyan. Dapat ko bang sabihin ito ng malakas? Hindi niya pinansin ang tanong ng opisyal. Nagpatuloy ang opisyal, tulad ng nakikita ng lahat, mayroong isang piano dito. Alam nating lahat na si Mr. Jordan ay may napakahusay na mga kasanayan sa piano. Sa isang espesyal na araw, anyayahan ba natin siyang tumugtog ng isang kanta para kay Ms. Hailey? Okay. Mula sa karamihan, si Elle ang unang sumigaw ng malakas. Bahagi na siya ngayon ng entertainment industry at kilala ang maraming musikero. At alam niya na 80 hanggang 90% ng mga profesional na musikero ay hindi kasing husay ng Jordan. Naniniwala si Elle na kung willing si Jordan na pumasok sa entertainment industry, magiging instant star siya sa acting at music. Bagamat inaabangan ng lahat ang pagganap ni Jordan, wala siyang balak na mag-perform para kay Hailey. Isang kanta lang ang kinanta niya para sa kanya, A Thousand Reasons to be Sad. Pagkatapos noon, nabuklod na ang kanyang damdamin para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos tanggihan ni Jordan ang opisyal, biglang sinabi ni Hailey, mayroon akong isang kanta na gusto kong kantahin para sa aking asawa. With that, naglakad si Hailey papunta sa piano. Tinulungan ng isang flower girl si Hailey na ayusin ang kanyang mahabang tren para makaupo siya ng maayos. Hindi makapaniwalang tumayo si Jordan sa harap ng arko ng bulaklak. Ano bang balak ng babaeng ito? Siya ang nagkusa na kumanta ng isang kanta ng mag-isa sa seremonya ng kanilang kasal. Sabi ni Hailey, gusto kong kantahin ang To Love You More ni Celine Dion. Ang patas at payat na mga kamay ni Hailey ay nakadikit sa itim at puting mga susi. Walang singsing na kasal sa kanyang daliri at malinis ang kanyang mga kamay. Napakalakas ng simoy ng hangin ngayon, ngunit nang patugtugin ni Hailey ang unang chord, tila nawala sa background ang tunog ng hangin. Ang tanging naririnig lang ni Jordan ay ang pagtugtog ni Hailey. Unti-unting bumuka ang napakagandang labi ni Hailey. Ibalik mo ako sa yakap na mahal ko. Kailangan mo ako tulad ng ginawa mo noon. Hipuin mo ako muli. At tandaan mo kapag wala nang mas gusto mo. Sa romantic at luxurious beach wedding venue, naka-white wedding dress si Hailey habang tumutugtog at kumakanta ng nakakaantig na love song sa piano. Bagamat nakita na ni Jordan ang vision ng kanilang kasal ngayon, hindi niya inaasahan na gaganap si Hailey. Marunong tumugtog ng piano at kumanta si Hailey. Tulad ni Jordan, ang kanyang pamilya ay nag-ayos ng mga aralin sa piano para kay Hailey mula noong siya ay isang batang babae. Bagamat hindi kasing husay ni Jordan ang kanyang mga kasanayan sa piano, hindi naging problema para sa kanya na tumugtog ng karamihan sa mga kanta. Noon pa man ay gusto ni Jordan ang mga babaeng tumutugtog ng piano. Matapos malaman na si Hailey ay tumutugtog na ng piano mula elementarya, noon pa man ay gusto na niyang marinig ang kanyang pagtugtog.
Gayunpaman, sa kanilang naunang 3 taong kasal, hindi kailanman narinig ni Jordan ang kanyang paglalaro. May piano sa sala nila pero hindi na siya umupo kanina. Sinabi ni Hailey na walang kabuluhan sa kanya ang pagtugtog ng piano. Hindi ito makakatulong sa kanyang pamilya na magkaroon ng mas maraming kayamanan. Mula noon, ang kanyang isip ay napuno ng mga pag-isip kung paano makakuha ng mas maraming pera, at hindi niya pinansin ang iba pang magagandang bagay sa kanyang buhay, tulad ng piano at ang kanyang mga mahal sa buhay. Hihintayin kita dito sa puso ko, Ako ang gustong mahalin ka ng higit pa, Makikita mong kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan mo, Hayaan mong ako ang mas magmamahal sa'yo. Nagpatuloy si Hailey sa pagkanta na puno ng emosyon. Ang kantang ito ay bago pa sa kanyang panahon, ngunit pinili niya ito dahil nakita niyang mahusay ang pagkakasulat ng mga lyrics, at dahil kinanta siya ng isang sikat na socialite sa Via ang kantang ito. Kasal. Bagamat luma na ang kanta, uso ang estilo ng pagkanta ni Hailey. Sa kanyang pagganap, ito ay napakamoderno. Si Park Chan-young at ang dalawa pa ay nakinig sa kanyang pagganap na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sobrang nag-enjoy sila. Hindi ko ina-expect na may ganung talent ang Little Wee Tisig na yon. Haha, bihira lang. Sobrang hinangaan din siya ni Miyamoto Masaki. Ang kanyang hitsura at figura ay perpekto na. At ngayon, siya ay medyo sanay na rin sa piano at pagkanta. Dapat ay mayroon akong isang napakahusay na babae. Matapos masaksihan ang talento ni Hailey, tumindi ang pagnanais ni Miyamoto Masaki na mapasakin si Hailey. Siyempre, hindi niya talaga gustong makasama ng tuluyan si Hailey. Gusto lang niyang makipaglokohan dito. Kahit si Jen Waylon, na hindi itinuturing na top beauty, kanina si Hailey, ay patuloy na tumatango. Ang babaeng ito ay may ilang mga kasanayan. Sayang naman at hindi siya kumakanta ng Chinese song. Si Hailey ay kumakanta ng English song at ang 3 lalaki ay hindi gaanong pamilyar dito. Gayunpaman, pinahahalagahan pa rin nila ang kanyang boses at husay sa piano, pati na rin ang kanyang mukha at figura. Nang matapos ang kanta, nagpalakpakan ang lahat. Gayunpaman, hindi bumangon si Hailey. Sa halip, nanatili siyang nakaupo sa piano at sinabi kay Jordan. Jordan, this song represents my thoughts. After I lost you, I've listening to this song. Simula nung hiwalayan natin, determinado kang baliwalain ako. Ilang beses ko bang umasa na ipahalata mo na iniisip mo pa rin ako? Kahit na binigyan mo lang ako ng kaunting pahiwatig, I would gladly fall into your arms again. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pag-iwan sa'yo. I swear na simula ngayon, hindi na ako gagawa ng anumang bagay na sasaktan ka. Gusto kitang makasama habang buhay. Ang nakakaantig na pag-amin ni Hailey ay umani ng panibagong palakpakan mula sa pamilya Camden. Ngumisi si Park Chan-young at ang dalawa pa sa love confession ni Hailey. Anong biro? Talagang ipinagtapat ng Yi na yon ang kanyang pag-ibig kay Jordan. May kasabihan sa South Korea na ang mga whore ay walang puso at ang mga performer ay walang moral. Tumawa si Miyamoto Masaki. Haha, napakaraming nakakaantig na salita ang sinabi ni Hailey para ma-move on si Jordan. Kapag babanggitin niya ang pangalan ni Tyler mamaya, hindi ba lalo nitong hihiyain si Jordan? Pinalakpakan ni Park Chan-young ang kanyang mga kamay. Tama. Hayaan mo munang madamay si Jordan bago siya masaktan mamaya. Mas magiging interesante ito. I can't wait to see Hailey humiliate Jordan. Haha. Hindi nagtagal ay bumalik si Hailey sa arko ng bulaklak para sa opisyal na seremonya. Nagpalitan silang dalawa ng singsing. Inihanda ni Jordan na isuot ang wedding ring sa ring finger ni Hailey. Hinawakan ni Jordan ang malambot at balingkinitang kamay ni Hailey gamit ang isang kamay at ang singsing sa kabila. Sinabi ng opisyal, Mr. Jordan, mangyaring ulitin pagkatapos ko. Sa singsing na ito, ikinasal ako. Dahil pumayag si Jordan sa kasal, kailangan niyang sundin ang kinakailangang prosesong ito. Napatingin siya kay Hailey na tuwang-tuwa ang mga labi. Sa singsing na ito, ikinasal kita. Nagpatuloy ang opisyal. Sa karamdaman at sa kalusugan, sa kahirapan o sa kayamanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Ulit ni Jordan. Sa karamdaman at sa kalusugan, sa kahirapan o sa kayamanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Ang opisyal, mahalin at poprotektahan kita. Jordan, mahalin at poprotektahan kita. Ang opisyal, ako ang magiging tapat mong asawa.
Jordan, ako ang magiging tapat mong asawa. Pagkatapos noon, isinuot ni Jordan ang singsing sa singsing na daliri ni Hailey. Sobrang natouch si Hailey na muntik na siyang umiyak. Matagal na niyang inaasam na darating ang araw na ito. Kahit sa pinakamabangis niyang panaginip, naisip niyang hindi na niya makakasama si Jordan. Hindi niya inasahan na papaboran siya ng tadhana at bibigyan siya ng pagkakataong magkaroon muli si Jordan. Sa pagkakataong ito, mamahalin kita at hinding-hindi na kita ipagkakanulo muli, Jordan. Sabi ni Hailey sa sarili. Kaagad pagkatapos, turn ni Hailey na gumawa ng kanyang wedding vows. Hahaha, manonood kami ng magandang palabas. Tuwang-tuwa si Park Chan-young. Sina Jing Weilun at Miyamoto Masaki ay may mga ngiti din sa kanilang mga mukha. Inaasahan nilang makita si Jordan na pinapahiya. Asawa ng isang lalaki na nagsasalita ng pangalan ng ibang lalaki habang nagpapalitan sila ng kanilang mga panata sa kasal. Ano ang maaaring mas nakakahiya kaysa dito? Sinabi ng opisyal, na Hailey, mangyaring ulitin pagkatapos ko. Sa singsing na ito, ikinasal ako. Tiningnan ni Hailey si Jordan ng masuyo. Sa singsing na ito, ikinasal kita. Ang opisyal na sa sakit at sa kalusugan, sa kahirapan o sa kayamanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Hailey, sa karamdaman at sa kalusugan, sa kahirapan o sa kayamanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Ang opisyal, mahalin at poprotektahan kita. Hailey, mamahalin at poprotektahan kita. Ang opisyal, ako ang magiging tapat mong asawa. Hailey, ako ang magiging tapat mong asawa. Pagkasabi nito ay napaatras ang opisyal. Natapos na niya ang mga linya niya. Sumunod naman ay si Hailey naman ang sumumpa. Tuwang-tuwang hinampas ni Park Chan-young ang kanyang hita. Hahaha, paparating na, paparating na. Ipapahiya na ng maliit na yigisi na si Hailey si Jordan ngayon. Kinuha ni Miyamoto Masaki ang kanyang telepono para kumuha ng video. I want to take a video of this. The next time I meet that little star Jemmy, I'll send it to him and let him see how his beloved brother was humiliated Elias. Haha. Tumigil sandali si Hailey, puno pa rin ng pagmamahal ang kanyang mga mata habang dahan-dahang nagsasalita. Jordan, mahal kita. Ipinagtapat ni Hailey ang kanyang pagmamahal kay Jordan. Bagamat nakita na ni Jordan ang eksenang ito sa kanyang paningin, labis pa rin ang kanyang kaba. Hindi niya alam kung kaninong pangalan ang sasabihin ni Hailey. Kaya naman, nang sabihin ito ni Hailey, nabigla at natouch pa rin si Jordan. Ito ay hindi isang simpleng pag-amin. Nang sabihin ni Hailey ang pangalan ni Jordan, ibig sabihin ay malaki ang posibilidad na parusahan siya ni Park Chan-young. Si Hailey ay isang mahinang babae, ngunit hindi siya natatakot kay Park Chan-young at sumalungat sa kanyang kagustuhan. Hindi naging madali para sa akin na iligtas ang aming relasyon. Paano ko ito masisira gamit ang sarili kong mga kamay? Pagkasabi nito, sinunggaban ni Hailey si Jordan at hinalikan ito. Samantala, tulala si Park Chan-young at ang dalawa, lalo na si Park Chan-young. Damn! This damn wiggy dared to sway in my orders. Ayaw na ba niyang mabuhay? Nais ni Park Chan-young na mapatay niya si Hailey ngayon din. Para naman kina Jing Weilun at Miyamoto Masaki, bukod sa medyo nagulat at nadismaya, kinikilig din sila sa ekspresyon ni Park Chan-young. Medyo downer na hindi nila makitang napahiya si Jordan pero hindi big deal sa kanila. Hindi mahalaga sa dalawang iyon kung Tyler o pangalan ni Jordan ang sinabi ni Hailey. Ngunit ang mga bagay ay ganap na naiiba para kay Park Chan-young. Katatapos lang tumaya sina Park Chan-young at Jordan. Kung hindi binanggit ni Hailey ang pangalan ni Tyler, kailangang magsagawa ng video conference si Park Chan-young kasama ang iba pang mga lihim na pamilya at yumuko kay Jordan sa harap ng lahat. Sa sobrang taas ng pusta, hindi kayang matalo ni Park Chan-young. Sa sandaling ito, sa harap ng arko ng bulaklak, nagkusa si Hailey na halikan si Jordan, ngunit tinanggihan niya ito. Pumayag siyang pakasalan si Hailey, pero hindi ibig sabihin noon ay gusto na talaga niya itong makasama. Biglang tumayo si Park Chan-young sa kinaupuan niya at sumigaw, Hailey, you nie, get the hell down here. May pisngi ka pa para halikan si Jordan. Pinayagan ba kitang halikan siya? Gusto ni Park Chan-young na makitang pinapahiya ni Hailey si Jordan, hindi panoorin siya at si Jordan na nagmamahalan sa isa't isa. Ayaw niyang makitang masaya si Jordan. Sa sandaling ito, si Jordan, na gustong itulak si Hailey, ay agad na nakaramdam ng rebelde nang marinig niya ang mga salita ni Park Chan-young.
Park Chan-young, yi-starred ka. Dahil ayaw mong makitang hinahalikan ko si Hailey, kaya sinasadya ko siyang halikan. Kaya naman, hindi itinulak ni Jordan si Hailey palayo. Sa halip, hinalikan siya nito sa harap ng arko ng bulaklak. Gustong-gusto ni Jordan ang paggawa ng mga ganoong bagay. Gustong-gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito upang palubhay ng iba. Dati, sa kasal nina Victoria at Russell, ninakaw ni Jordan ang limelight. Binigyan niya ng malalim na halik si Victoria sa harap ni Russell. Halos sumabog na si Russell sa galit. Naman, galit na galit si Park Chan-young. Nang makitang hindi sinunod ni na Jordan at Hailey ang kanyang utos, naapakan niya ang kanyang mga paa sa galit. Damn it! Yeah. You start. I told you stop, hindi mo ba narinig? Stop. Stop. Gayunpaman, hindi pinansin ni na Jordan at Hailey si Park Chan-young. Sinadya ito ni Jordan, habang si Hailey naman ay gustong-gustong halikan si Jordan, kaya hindi niya pinansin si Park Chan-young. Bilang isang rehente ng pamilya Steele, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Park Chan-young na hindi pinapansin ni Jordan at ng kanyang asawa ang kanyang mga utos. Tumayo na rin si Jen Waylon. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at kinutya si Park Chan-young. Chan-young, isa ka sa mga regent ng Steele family, pero hindi ka pinansin ni Jordan at ng asawa niya. Pinahiya mo ang pamilya Park, haha. Si Park Chan-young ay nahihiya at galit na galit. Sinigawan niya si Jordan, Jordan. Idiot, trash. You're actually willing to kiss a woman who cheated on you. Hindi ka ba naiinis? Hailey, that yee has kissed Tyler before. How can you kiss her? Nagalit si Jordan. Wala pang naahas na magsabi ng mga ganyan sa kanya. Paalis na, hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal at saktong ibinato sa bibig ni Park Chan-young. Hush! Ang singsing ay naglaslas sa mga labi ni Park Chan-young na parang isang matalim na kutsilyo. Agad na umagos ang dugo sa labi niya. Arg! Master, kumusta ka na? Natakot din ang mga nasasakupan ni Park Chan-young. Sinabi ni Jordan kay Park Chan-young, Park Chan-young, nililigawan mo si kamatayan. How dare you say such things to me on the wedding day? Sino ka para hiyain ako? Hindi na kinaya ni Jordan. Kahit sinong lalaki ay magagalit pagkatapos makarinig ng mga pangit na salita. Nang makita ito ng pamilya Camden, napakasaya nila. Sabi ni Sylvie, good job, Jordan. Sobrang close na kayo ni Hailey. Anong pinagsasabi nitong taong ito? Nakakadiri. Nagulat din si Drew. Masyadong mabangis si Jordan. Naglakas loob siyang saktan ang isang miyembro ng pamilya Park. Nang hawakan ni Park Chan-young ang kanyang labi, napagtanto niyang pinadugo siya ni Jordan. Galit na galit siya. Mga lalaki, putulin ang mga paa at ulo ni Jordan. Sipa mo ang kanyang ulo sa akin. Agad na sumugod ang mga nasasakupan ni Park Chan-young patungo sa Jordan. Ah! Hubby, tara na! Napasigaw si Hailey sa takot at hinawakan ang braso ni Jordan. Gayunpaman, itinulak siya ni Jordan sa likod niya, hindi iniisip na tumakas. Uminom siya ng gamot na pampalakas mula sa pamilya Miyamoto at sinisingil sa mga subordinates ni Park Chan-young. Sa gamot na ito, ang lakas ni Jordan ay tumaas ng husto. Hindi naging problema sa kanya ang pakikitungo sa ilang bodyguards. Bang! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang mga subordinates ni Park Chan-young. Nang makita ito ni Miyamoto Masaki, galit na galit siya. Damn it, anong lakas ng loob mong gamitin ang gamot ng pamilya namin para bugbugin ang mga tao mula sa ibang mga lihim na pamilya? Sinabi ni Miyamoto Masaki, Chan-young, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang haharap sa kanya. Nanatiling disdain si Jordan nang makita niyang naglalakad si Miyamoto Masaki. Pareho silang uminom ng gamot na magpapalaki ng kanilang lakas ayon sa kanilang aktwal na lakas. At ang aktwal na lakas ni Jordan ay higit pa sa kay Miyamoto Masaki. Basura, kainin mo ang suntok ko. Isang malakas na suntok ang ibinato ni Miyamoto Masaki. Hindi natakot si Jordan. Binato rin niya ng suntok si Miyamoto Masaki. Nagsalubong ang kanilang mga kamao. Naisip ni Jordan na madali niyang mapapanalo si Miyamoto Masaki, tulad ng huling pag-aaway nila. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Miyamoto Masaki ay tila mas mataas kaysa kay Jordan. Arf! Napaatras si Jordan ng 2 hakbang at hindi napigilang iabot ang kamay.
Nakaramdam siya ng sakit sa kanang kamay. Paano nangyari ito? Iisa lang ang ininom naming gamot. Bakit mas malakas ka sa akin? Labis na naguguluhan si Jordan. Tumawa si Miyamoto Masaki. Idiot, na-upgrade na kasi ng pamilya ko ang gamot. Simula nang malaman namin ang tungkol kay Dragon, espesyal na na-upgrade namin ang gamot namin sa nakalipas na 2 linggo para harapin siya. Ang gamot na ininom ko ay mas mabisa kaysa sa ininom mo. Jordan, hindi ka nakatugma sa akin. Hindi inaasahan ni Jordan na ang pamilya Miyamoto ay bubuo ng isa pang gamot na mas makapangyarihan kaysa sa nauna. Bilang resulta, nalampasan na ngayon ng lakas ni Miyamoto Masaki ang kay Jordan. Si Miyamoto Masaki ay puno ng kumpiyansa. Gusto niya talagang talunin si Jordan gamit ang sarili niyang mga kamao para mabura ang kahihiyan niya noon. Muli siyang tumakbo patungo kay Jordan. Nais ni Jordan na umasa sa kanyang liksi at depensa para makaiwas at hindi makalaban sa kanya ng direkta. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, napagtanto niyang hindi ganoon kadali. Napakabilis. Bago pa makaiwas si Jordan, sinipa siya ni Miyamoto Masaki. Inabot ni Jordan para humarang ngunit napaatras pa rin ng ilang hakbang. Hahaha, Masaki, napaka-cool mo. Talunin mo si Jordan, ang basurang iyon. Bugbugin siya hanggang mamatay. Tuwang-tuwa si Park Chan-young nang makitang nangingibabaw si Miyamoto Masaki sa Jordan. Patayin ang Yi-starred na si Jordan para sa akin. Tuturuan ko ng leksyon ang Yi-gise na si Hailey. Dahil doon, galit na naglakad si Park Chan-young kay Hailey at mabangis na sinabi, Hailey, Yi-gise ka, bakit ka sumuway sa utos ko? Babasagin ko ang mukha mo ngayon. Napakalupit ni Park Chan-young na lubos na posible na bugbugin niya si Hailey hanggang mamatay ngayon. Nang makita ito ng mga Camden, natural silang nataranta. Si Sylvie ang unang nakasagasa para protektahan si Hailey. Tumayo siya sa harap ni Hailey at sinabing, huwag mong saktan ang anak ko. Smack! Sinampal ni Park Chan-young ang mukha ni Sylvie at bumagsak ito sa lupa habang naggangalit ito sa kanya. Ikaw matandang hag, naging napakabata mo lang pagkatapos uminom ng gamot ng pamilya ko. Imbes na dumalaw ka sa aking higaan sa gabi para pasalamatan ako, naglakas loob kang subukang pigilan ako. Sinuway ako ng iyong anak. Kamatayan ang kapalaran ng sinumang sumuway sa akin. Walang makakapigil sa akin. Mga lalaki, hulihin mo ang bawat miyembro ng pamilya Camden. Agad na nahuli ng mga subordinates ni Park Chan-young ang mga Camden. Nag-iyakan sila habang pinipilit silang lumuhod. Nagalit si Jordan sa nakita. Bagamat hindi niya gusto ang mga Camden, pinakasalan niya si Hailey ngayon. Sila ang kanyang mga in-laws. Ang pag-atake laban sa mga Camden ay parang pag-atake laban kay Jordan mismo. Gayunpaman, hindi niya kayang harapin si Miyamoto Masaki. Wala si Dragon, kaya wala siyang oras para tulungan si Hailey at ang kanyang pamilya. Nakuha ko. Naalala ni Jordan na ang kanyang kakayahan sa paghula ay na-upgrade na ngayon. Magagamit niya ang kakayahang ito upang makahanap ng paraan upang malutas ang kanyang kasalukuyang suliranin. Agad namang tumutok si Jordan. Boom! Sa mga kritikal na sandali tulad nito, ang kanyang kakayahan sa paghula ay lalong epektibo. Halos agad-agad, isang imahe ang lumitaw sa isip ni Jordan. Nagulat si Jordan sa kanyang paningin. Isang tsunami na mahigit 10 metro ang taas ang lumitaw sa harap ng Jordan. Hindi lamang ito napakataas, ngunit napakabilis din ito. Binahan ito ang lahat ng mga gusali halos kaagad. Tsunami. May tsunami ba dito mamaya? Natanto ni Jordan na isang malaking tsunami ang sasapit sa tahimik na islang ito sa Maldives. Bagaman ang mga lihim na pamilya ay may napakahusay na teknolohiya, tila kulang pa rin sila sa aspeto ng mga natural na sakuna. Walang makakapigil sa pagdating ng tsunami. Sa katunayan, kahit sino sa kanila ay maaaring mamatay dito. Opportunity. Ito na ang pagkakataon ko para patayin ang 3 Wi-starred na ito. Napuno ng emosyon si Jordan. Ang kanyang pamilya ay nahulog mula sa biyaya at naging mga puppet ng 6 na pamilya. Ang kanyang mga nasasakupan ay tinutugis at kinailangang magtago sa halip na labanan ang kanyang mga kaaway ng direkta. Kung ayaw niyang mapahiya at mapatay ni Park Chan-young at ng dalawa pa, maaari lang niyang gamitin ang kalikasan. Tsunami sa huling tsunami na sakuna, mahigit 200,000 katao ang namatay. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na magkakaroon lamang ng higit pa.
Bakit hindi kasama si Park Chan-young sa listahan ng mga namatay? Miyamoto Masaki. Jeng Whelan. Sila ang nararapat na mamatay. Bang! Patuloy na nilabanan ni Jordan si Miyamoto Masaki sa pamamagitan ng instinct habang pinag-isipan niya ito. Ang kasalukuyang lakas ni Miyamoto Masaki ay higit sa Jordan. Hindi siya maaaring manalo kahit na siya ay lumabas ng lahat, lalo na kung siya ay nagambala. Dahil dito, nakaranas si Jordan ng suntok mula kay Miyamoto Masaki. Hahaha, basura! Nakaya kong tamaan ka ng kasing dali ng paghampas ko ng aso. Naging mayabang si Miyamoto Masaki. Natawa din si Park Chan-young. Masaki, ang ganda-ganda mong lumaban. Ituloy mo ang laban. Patayin mo yung Wii-starred na yan, Jordan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatayo si Jordan na nakaugat sa lupa. Tumigil siya sa pakikipaglaban at sa halip ay tumawa. Natigilan sina Miyamoto Masaki at Park Chan-young sa biglaang kakaibang aksyon ni Jordan. Jordan, anong tinatawa-tawa mo dyan? Sabay na tanong nina Miyamoto Masaki at Park Chan-young. Napatingin si Jordan kay Park Chan-young. Park Chan-young, gumana ang diversionary tactic mo. Ang pamilya Park talaga ang pinakawalang hiya at duwag sa walong lihim na pamilya. Hindi katakatakang sabihin ng mga tao na ang buong pamilya mo ay binubuo ng mahiyain at maruruming daga. Ano? Agad na nagalit si Park Chan-young. Pinahahalagahan ng kanyang pamilya ang kalinisan at kagwapuhan. How dare Jordan say sila ay maduming daga? Ayaw niyang marinig ang mga taong nagsasabi ng mga ganyan. Galit na sabi ni Park Chan-young, "Ye-starred, ikaw ang maduming daga." Anong diversion? Paano ako naging maduming daga? Mumuso si Jordan. Stop pretending. Nakalimutan mo na ba ang dati nating taya? Kung hindi sinabi ni Hailey ang pangalan ni Tyler, panalo ako at talo ka. Kapag natalo ka, kailangan mong mag-video conference kasama ang ibang mga secret family. You have to kowtow to me and call me master. Yan ngayong natalo ka na, pinipilit mo na agad akong patayin para hindi mo na matupad ang pangako mo. Pwede mo akong patayin, pero bago iyon, kailangan mong tuparin ang pustahan at gawin mo ang pangako mo. Kung hindi, hindi ka lalaki. Hinulaan ni Jordan na may darating na malaking tsunami. Kinailangan niyang magpalipas ng oras at mag-isip ng paraan para patuluyin si Park Chan-young at ang dalawa pang dalawa sa lugar na ito para sila ay malunod sa tsunami. Gaya ng inaasahan, medyo nahihiya si Park Chan-young. You starred, alipin ng aso. Anong karapatan mo para paluhod ako? Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tumayo si Jeng Whelan at sinabing, Chan-young, hindi mo masasabi yan. Ngayon pa lang, pumayag ka na sa pustahan kay Jordan. Bilang miyembro ng 7 lihim na pamilya, paano mo babalikan ang iyong salita? Walang magawang tumingin sa kanya si Park Chan-young. Whelan, hindi mo naman ako papaluhod kay Jordan, di ba? Hindi ba insulto yun sa lahat ng pamilya? Sagot ni Jeng Whelan. Hindi, nagkakamali ka. Kung luluhod ka sa kanya, ito ay isang insulto sa reputasyon ng sarili mong pamilya Park. Wala itong kinalaman sa ibang mga pamilya. Bilang isa sa mga rehente at bilang saksi sa iyong taya, may otoridad akong hayaan si Jordan na makatanggap ng patas na pagtrato bago siya mamatay. Chan-young, dapat kang lumuhod sa harapan ni Jordan. Sa totoo lang, laging mababa ang tingin ni Jeng Whelan kay Park Chan-young. Hindi sila tunay na magkaibigan kaya higit siyang natuwa nang makitang pinahiya ni Park Chan-young ang kanyang sarili. Nang makita ito, tumingin si Park Chan-young kay Miyamoto Masaki. Buddy, ano sa tingin mo? Nasa dilema si Miyamoto Masaki. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, well ang sinabi ni Whelan ay may katuturan. Dahil pumayag ka sa taya, dapat mong igalang ito. Napakapangit ng ekspresyon ni Park Chan-young. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buhay niya. Kung hindi dahil kay Jeng Whelan at Miyamoto Masaki, tiyak na babalik siya sa kanyang salita. Paano siya lumuhod kay Jordan? At sa harap ng iba pang magagandang pamilya? Damnit, bakit ang tiwala ni Jordan kay Hailey? Paano niya nalaman na tiyak na sasabihin ito ang pangalan niya? Sa sitwasyon na yon ni Jordan, dapat mas matakot si Hailey sa akin. Si Park Chan-young ay patuloy na nag-aalangan at tumangging magsalita. Sinabi ni Jordan, Park Chan-young, alam kong wala kang lakas ng loob na tuparin ang iyong pangako. Hindi mo kayang mawalan ng mukha. Ayos lang kung hindi ka magkautaw sa akin, ngunit kailangan mong umalis sa venue ng kasal ko ngayon.
At bawal kang guluhin ako at ang aking pamilya sa hinaharap. Si Jordan ang mortal na kaaway ni Park Chan-young. Paano siya binitawan ni Park Chan-young? Galit na sabi ni Park Chan-young, "Damn you, Jordan. Isang kutob lang. Matatapos na to sa isang kisap mata. Walang bagay na hindi ko pinangarap na gawin. Sige, gagawin ko ang gusto mo at yumuko ako sa'yo. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na pagkatapos ng pagyuko sa iyo, papatayin kita at ang iyong asawa at bago kita paglaruan si Hailey sa harap mo." Una, galit na galit si Jordan kay Park Chan-young kaya gusto na niya itong patayin ngayon. Gayunpaman, alam niya na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Gusto siyang patayin at ipahiya ni Park Chan-young. Hindi ganoon kadali. Ngumiti si Jordan. Sige, dahil handa kang tuparin ang iyong pangako, putulin na natin ang kalokohan. Magsagawa ka agad ng family video conference at yumuko sa akin at tawagin akong master. Sinabi ni Park Chan-young, wala akong karapatang humingi ng video conference kasama ang ibang mga pamilya. Tanging ang padre de pamilya, ang tatay ko, ang may karapatang gawin ito. Bilang isa sa 8 pamilya, dapat alam mo ito. Magkukautaw ako sa iyo ngayon. Iyon na. Pagkasabi nito, luluhod na sana si Park Chan-young, ngunit nagmamadaling sumabad si Jordan, hindi. Kailangan mong magkautaw sa akin sa harap ng ibang mga pamilya. Ito ang napagkasunduan natin dati. Maaari mong tawagan ang iyong ama at hilingin sa kanya na tumawag para sa isang video conference. Galit na sabi ni Park Chan-young, "Ye-start. Ano ang dapat kong sabihin sa tatay ko? Gusto kong magsagawa ng video conference para magkautaw sa iyo. Bubugbugin niya ako hanggang mamatay." Ngumisi si Jordan. Problema mo yan. Kahit anong mangyari, kailangan mong gawin ang ipinangako mo. Damn it, eh. Galit na galit si Park Chan-young, ngunit wala siyang pagpipilian at kailangan niyang tawagan ang kanyang ama. "Hello, tatay. Chan-young, pumunta ka ba sa Maldives? Hindi maganda ang panahon doon. Huwag kang magtagal doon. Bumalik ka ng maaga." "Naintindihan ko, Dad. Tumawag ako para magtanong sa'yo tungkol sa isang bagay. Gusto kong tumawag para sa isang video conference kasama ang lahat ng iba pang mga lihim na pamilya." "Ano? Isang video conference kasama ang lahat ng iba pang mga lihim na pamilya? Ano ang masasabi mo sa kanila?" "Ako ni." Paano nasabi ni Park Chan-young sa kanya ang totoo? Mababaliw ang tatay niya kung alam niya. Nauutal na sabi ni Park Chan-young, hindi alam ang sasabihin. Sa sandaling iyon, kinuha ni Jeng Weilun ang telepono. "Tito Park, ito si Jeng Weilun." Natuwa si Park Sang-jun, Weilun pala. "So kasama mo ang anak ko?" "Haha, very good. Dapat marami kayong pagkakapareho. Nasabi ko na kay Madam Jeng Weilun na mas makakasama ang mga pamilya natin." Sinabi ni Jeng Weilun, "Mayroon kaming isang bagay na kailangan naming pag-usapan sa isang video conference kasama ang mga pamilya. Mangyaring tumawag para sa isa. Kung sa tingin mo ay hindi ito magandang ideya, kukunin ko ang aking ina na tumawag para dito." Ngayong si Jeng Weilun na ang humihingi ng video conference, hindi na tinanong ni Park Sang-jun ang dahilan. Agad naman siyang pumayag. "No need, no need. There's no need to trouble Madam Jeng. I'll call for a video conference now." Hindi nagtagal, inorganisa ni Park Sang-jun ang video conference. May kabuang 8 screen ng video, kabilang ang panig ni Park Chan-young, ngunit walang kinatawan ng still. Gusto talaga ni Jordan na makita ni Jess kung ano ang susunod na mangyayari, kaya nagtanong siya, paano makakawala ang pamilya Steele sa pulong ng 8 dakilang pamilya? Sumagot si Park Chan-young, "Ye-start, puppet lang namin ang pamilya mo. Anong karapatan ng mga Steele na lumahok sa video conference na ito?" Sa kabaligtaran, malaking tulong si Jeng Weilun. "Nay, imbitahan mo si Jess na sumali." Tumango si Madam Jeng. "Walang problema." Sa komperensya, nakita ni Lota ang 2 screen na kabilang sa pamilya Park. Ang isa ay kay Park Sang-jun at ang isa ay kay Park Chan-young. Sa panig ni Park Chan-young, naroon din sina Miyamoto Masaki at Jeng Weilun. Higit sa lahat, nandyan si Jordan. "Jordan!" Tuwang-tuwa si Lota nang makita siya. Nang makita ni Jordan si Lota, ngumiti ito at tumango. Napakaganda pa rin ni Lota. Sa harap ng iba, siya ang marangal na ulo ng pamilya, ngunit sa harap ni Jordan, siya ay kumikilos tulad ng isang cute na batang babae.
Sinabi ni Lota, Jordan, alam ko ngayon ang araw ng iyong kasal. Pasensya na hindi ako nakadalo sa iyong kasal. Sumagot si Jordan, ayos lang, Lota. Buti na lang hindi ka dumating. Nang marinig ito ni Park Chan-young, naisip niya na ang ibig sabihin ni Jordan ay mabuti na lang para hindi makita ni Lota si Park Chan-young na pinahiya at pinatay si Jordan. Pero sa totoo lang, natuwa si Jordan na hindi dumating si Lota o baka malagay sa panganib ang buhay niya mamaya. Hindi nagtagal, sumali si Jess sa video conference. Dahil si Park Sang-joon ay tumawag para sa pulong na ito, siya ang unang nagsalita. Lahat, bigla kaming tumawag para sa isang video conference ngayon dahil ang aking anak na lalaki, si Park Chan-young, ay may mahalagang ipahayag sa lahat. Ngayon ay kasama niya sina Miyamoto Masaki at Jeng Weilun. Ang hula ko ay gusto ng bata na patayin ang walang ingat na brat na si Jordan. Hulaan ni Park Sang-joon na si Park Chan-young ay may balak na patayin si Jordan, kaya naman bigla itong humiling na magsagawa ng video conference. Nang marinig ito ni Lota, agad siyang sumigaw, hindi. Park Chan-young, hindi ba nangako ka sa akin na hahayaan mong mabuhay si Jordan? Bakit mo pa siya hinahabol? Hindi ako papayag na may manakit kay Jordan. Sumimangot din si Madam Jeng. Kayong mga anak, walang katapusan ang inyong mga maliit na sama ng loob. Hindi naman sa kung sino man sa inyo ang pumatay sa magulang ng isa't isa. Bakit kayo kumakapit pa rin sa mga nakaraang puntos? Nagmamadaling humingi ng awa si Jess. Mr. Park Chan-young. Master Park Chan-young. Sana mapaalis mo ang kapatid ko. Lumingon si Jess kay Jordan. Jordan, anong ginawa mo para ma-provoke ulit si Mr. Park Chan-young? Lumuhod ka at humingi agad ng tawad sa kanya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung patuloy mong liligawan ang kamatayan ng ganito, hindi kita mapoprotektahan. Kapag namatay ka at nakita mo si Lolo sa kabilang buhay, huwag mo akong sisihin na hindi ako naging mabuting kapatid. Napatingin si Jordan kay Jess. Jesse, kalahating buwan akong walang malay at ang pinakaunang sasabihin mo sa akin ay hilingin sa akin na lumuhod sa ibang tao. Sabi ni Jess naman, kung hindi ka luluhod kay Park Chan-young, asahan mo bang luluhod siya sa'yo? Lagi kang nangangarap ng gising. Sinabi ni Lolo na ikaw ang pinaka may kakayahang tao sa pamilya Steele. Pero paano mo maikukumpara sa akin? Anong kalokohan ang mayroon ka? Si Jesse ay kapatid ni Jordan, ngunit ang tanging tulong na maibibigay niya kay Jordan ay ang hilingin na lumuhod siya sa harap ni Park Chan-young at kumilos na parang aso sa harap ng ibang mga pamilya. Wala siyang ideya kung sino ang susunod na luluhod. Natawa din si Park Sang-joon, Jordan, tama ang kapatid mo. Kung susuyuin mo ang anak ko at aminin mo ang pagkakamali mo ngayon, baka hayaan kanyang mabuhay at hindi ka papatayin. Nahaharap sa pangungutya at paghamak ng iba't ibang pamilya, tumingin si Jordan kay Park Chan-young. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at gawin mo ang ipinangako mo. Ang pangit ng ekspresyon ni Park Chan-young, ngunit alam niyang walang paraan. Pagkuha ng kanyang mga ngipin, lumuhod siya sa harap ni Jordan habang pinapanood ng iba pang mga lihim na pamilya. Sumigaw din siya, Guro. Laking gulat ng lahat sa video conference na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Sinabi ni Chairman Rong, oh hell, ano ang nakita ko? Lumuhod si Park Chan-young sa harapan ni Jordan at kinilala pa nga siya bilang kanyang amo. Hindi ba pinaplano ni Park Chan-young na patayin si Jordan? Napangiti si Madam Jeng. Wow, si Jordan talaga ay isang lalaking puno ng sorpresa. Sinong mag-akala na sa mga sitwasyong ito, kahit ang kanyang nakatatandang kapatid ay kailangang yumukod ng magalang kay Park Chan-young, si Jordan ay maaaring magpaluhod kay Park Chan-young sa kanya. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, nako, talagang makapangyarihan ang Aegis. Hindi nakakagulat na isa sila sa mga pangunahing kapangyarihan sa mundo. Napahawak si Lota sa bibig habang hinihingal sa paghanga. Jordan. Nagulat ang lahat mula sa mga lihim na pamilya. Nagkaroon na sila ng panibagong pakiramdam ng paggalang kay Jordan at sa pamilyang Steele. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabawi ni Jordan ang dignidad na nawala kay Jess. Natigilan si Jess. Hindi niya alam kung bakit nakaluhod si Park Chan-young kay Jordan. Samantala, galit na galit si Park Sang-joon, sumigaw siya, Park Chan-young. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuhod sa hamak na Jordan na yon at tinatawag siyang master? Isa kang kahiyan sa pamilya Park. Paano natin haharapin ang ibang pamilya ngayon?
Tiningnan ni Jordan ang nagulat na mga mukha ng iba't ibang pamilya sa video at nakaramdam ng sobrang saya. Proud niyang sabi, "Makinig kang mabuti. Kahit sino pa yan, kung sino man ang magalit sa akin at sa pamilya Steele ay hahantong sa ganito." Beep. Nang matapos magsalita si Jordan, pinatay na ni Park Chan-young ang video. Ayaw niyang magpatuloy si Jordan sa pagmamayabang sa harap ng ibang pamilya. Sa puntong ito, galit na galit si Park Chan-young na namula ang mukha niya. Bumangon siya sa lupa at kumuha ng baril sa kanyang nasasakupan, itinutok iyon kina Jordan at Hailey. "Jordan! Hailey! Mga hayop kayo! Pinahirapan mo ako ng ganitong kahihiyan ngayon. Papatayin kita ngayon. Ipapadala kita sa impyerno." Masyadong nabalisa si Park Chan-young at maaaring barilin anumang oras. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Miyamoto Masaki ay sumulong at nagpayo. "Chan-young, huwag kang ang padalos-dalos. Papatayin mo sila ng diretsyo ng ganito, hindi ka ba magiging madali sa kanila?" Pambihirang kagandahan si Hailey. Bakit hindi muna natin paglaruan ang yay na ito? Matagal nang may pagnanasa si Miyamoto Masaki kay Hailey, kaya ayaw niyang patayin siya ni Park Chan-young. Kung gusto niyang patayin siya, dapat niyang gawin ito pagkatapos nilang mag-enjoy muna kasama siya. Sa isang sulyap kay Hailey, na nakasuot ng damit pangkasal, sa loob-loob ni Park Chan-young ay pinag-isipan ang kanyang figura at mukha. Tunay na siya ay isang mapangakit na tanawin. Ibinaba niya ang kanyang baril at sinabi kay Jordan, "Sige, paglaruan ko ang bago mong asawa sa harap mo. Kukunin muna kita bago ipadala sa impyerno." "Ha." Nakakunot ang noo ni Jordan habang iniisip kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Malapit na ang tsunami. Kailangan ko silang panatilihin sa dalampasigan. Biglang sinabi ni Jordan, "Park Chan-young, alam kong pinahiya kita ngayon. Isa lang sa atin ang makakaalis sa islang ito ngayon. Kung gusto mo akong patayin, hindi ako lalaban. Pero bago ako mamatay, may hiling ako. Sana ay hayaan mo akong tapusin ito." Lumuhod lang si Park Chan-young sa harap ni Jordan sa harap ng iba pang malalaking pamilya. Napahiya siya ng todo kaya gumanti siya. "Wala akong pakialam sa kahit anong hiling mo." Gayunpaman, nagsalita si Jeng Weilun sa sandaling ito. "Gusto kong malaman kung ano ang dying wish ni Jordan. Jordan, bagamat hindi kita masyadong gusto, isa ka talaga sa mga kagalang-galang na taga-kanluran na nakilala ko. Maaari kang ituring na isang bayani. Gusto kong malaman kung ano ang hilingin ng isang tulad mo bago ka mamatay." Tumango rin si Miyamoto Masaki. "Gusto ko ring malaman kung ano ang gustong gawin ni Jordan. Hindi man lang siya natatakot sa kamatayan. Ito ay isang bagay na napakahalaga at marangal." Nagpaubaya si Park Chan-young. "Sige, ano ang wish mo?" Sabi ni Jordan, "Ngayon ang araw ng kasal namin ni Hailey. Sana mabigyan mo kami ng kumpletong seremonya ng kasal." Kumunot ang noo ni Park Chan-young. "Nagpalit ka na ng singsing at sinabi ang iyong vows. Tapos na ang seremonya ng kasal. Hindi pa ba sapat?" Umiling si Jordan. "Ang seremonya ng kasal ay matatapos lamang matapos ang kasal ng ikakasal." Natigilan si Jeng Weilun. "Consummate. Oh, Jordan, wala kang kwenta. Akala ko may gagawin kang maganda. Kaya gusto mo lang matulog sa babaeng nanloko sa'yo." Tumawa din ng malakas si Park Chan-young. "Hahaha, Jordan, you're too interesting. I would be able to understand if the woman was Lauren. But you're so reluctant to part with abusive like Hailey even when faced with death. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya pinagtaksilan? Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa pagtulog niya kay Tyler and the rest? Hindi ka ba naiinis na matulog ulit sa kanya?" Sumang-ayon si Miyamoto Masaki. "Tama. Kung pinagtaksilan ako ng asawa ko gaya ng ginawa ni Hailey, kahit halikan ko siya, naiinis ako. Jordan, willing kang tanggapin ang ganyang babae. Iba ka talaga, hahaha." Samantala, sobrang natouch si Hailey na muntik na siyang umiyak. Hubby, gusto niya akong makasama bago siya mamatay. Mahal talaga ako ni Hubby." Sobs. Ang mga taong ito ay hindi naiintindihan ang mga intensyon ni Jordan. Matutulog ba talaga siya kay Hailey? Siyempre hindi. Pansamantalang hakbang lang ito para matigil ang oras. Kailangan niyang hintayin ang pagdating ng tsunami. Hindi siya pwedeng mamatay noon pa. Tumawa si Park Chan-young.
Haha, dahil mahal na mahal nyo ni Hailey ang isa't isa, hindi na ako magiging malupit sa araw ng kasal nyo. Sige, papayag akong tapusin ang kasal nyo, pero kalahating oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Sinabi ni Jordan, sige, may isang marangyang yacht doon. Maaari mo akong hintayin doon. Napatingin sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki sa yacht sa tabi ng dagat. Sa sandaling ito, medyo mahinahon pa rin ang mga alon at walang palatandaan ng malaking tsunami. Kaya pumayag sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Sige, hihintayin ka namin sa yacht. Papuntahin mo ang asawa mo pagkatapos mo. Sabi ni Jeng Weilun, hehe, hindi ko akalain na si Jordan, na dati kong nirerespeto, ay hahantong sa ganito. Jordan, na-overestimate na kita. Hindi ka karapat-dapat para sa akin na pumunta dito ng personal. Sayang ang oras. Ipagpatuloy ninyo ang paglalaro. Aalis na ako. Nang makitang aalis na si Jeng Weilun, dali-dali siyang hiniling ni Miyamoto Masaki na manatili. Weilun, bakit ang aga mong aalis? Ayaw mo bang enjoy si Hailey? Isa siyang top-notch na babae. Tumingin si Jeng Weilun kay Hailey nang may pagkukunwari. Hindi ako interesado sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jordan. Jordan, sa tingin ko ay hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makita muli ang aking ina. Wala na ang dahilan kung bakit ako napupuot sa'yo. Magpahina ka sa kapayapaan. Sasabihin ko sa aking ina ang tungkol sa iyong pagkamatay. Dahil doon, naglakad si Jeng Weilun patungo sa kanyang pribadong eroplano at umalis. Maswerte si Jeng Weilun. Talagang nakatakas siya sa kamatayan. Tumingin si Jordan sa likod ni Jeng Weilun at bumuntong hininga sa loob. Tulad din na Park Chan-young at Miyamoto Masaki, gusto ni Jeng Weilun na ipahiya si Jordan, kaya dapat din siyang magdusa sa epekto ng tsunami. Gayunpaman, ngayong maagang umalis si Jeng Weilun, malamang na hindi na siya makakatagpo ng tsunami. Inutusan ni Park Chan-young ang kanyang mga nasasakupan, dalhin sila sa kanilang silid. Bibigyan lang natin sila ng kalahating oras para makipagtalik. Kapag natapos na ang oras, hindi alintana kung tapos na sila o hindi, sipain ang pinto at dalhin ang babae sa amin. Ibinaba ng isa sa kanyang mga subordinates ang kanyang ulo at sinabing, got it. Gusto mo bang patayin natin kaagad si Jordan pagkatapos? Napaisip sandali si Park Chan-young. Hindi pa. Pagkatapos naming makipaglaro ni Masaki sa asawa niya, ako na mismo ang magpapadala sa kanya sa impyerno. Haha. Sir. Mahigit 10 subordinates na may mga baril na nakatutok kay Jordan at pinilit sila ni Hailey na sumulong. Samantala, sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki ay tumungo sa yacht sa dagat. Maaasahan mo ang iyong pagkamatay. Habang pinagmamasdan silang dalawa na patungo sa yacht, natitiyak ni Jordan na sila ay walang awang matatalo ng tsunami. Kapag talagang dumating ang tsunami mamaya, pati ang marangyang villa na kinaroroonan ng Jordan ay masisira, hindi pa banggitin ang isang maliit na yacht sa dagat. Ito ay magiging isang malaking sakuna at maraming tao ang nakatakdang mamatay. May gustong gawin si Jordan para sa mga inosenteng tao sa malapit. Ngunit nakulong siya at wala na siyang magagawa ngayon. Nakaisip lang siya ng paraan para mawala muna sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki bago tingnan kung may magagawa ba siya. Umalis ka, bilisan mo. Bilisan mo! Patuloy na hinihimok ng mga nasasakupan ni Park Chan-young sina Jordan at Hailey. Sa daan, patuloy nilang sinisiraan si Jordan. Haha, basura. Malapit nang maging laruan ng amo natin ang asawa mo. Ang aming Panginoon ay napakabuti sa iyo. Maaari ka pa ring magsaya sa huling pagkakataon bago ka mamatay. Dapat kang lumuhod at magpasalamat sa aming Panginoon. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Nanumpa siya na kapag dumating ang tsunami mamaya, mamamatay din ang lahat ng mga subordinates ni Park Chan-young. Hindi man sila napatay ng tsunami, hahabulin sila ni Jordan. Pagdating nila sa room, tinulak silang dalawa ng mga subordinates papasok sa room at malakas na sinabing, 20 minutes na lang ang ibibigay namin sa inyo. Magsisimula na ang countdown. Hindi na kami magtatagal pa. Buti na lang 20 minutes na lang kayong magbihis. Kung hindi, hehe, huwag niyo akong sisihin na nakita ko ang asawa mo sa hubad niyang kaluwalhatian. Dahil doon, binuksan ng subordinate ni Park Chan-young ang countdown timer sa kanyang telepono at itinakda ito sa 20 minuto. Galit na galit si Hailey. Ang sabi lang ng master mo bibigyan niya tayo ng 30 minutes. Bakit mo pinalitan ng 20 minutes?
Sumigaw ang subordinate ni Park Chan-young, walang kwenta ang asawa mo. Kahit 0 minutes ay sobra na, kaya 20 minutes is more than enough. Cut the crap and bilisan mo. Ang timer ko ay walang hinihintay. Padabog niyang isinara ang pinto, naiwan sina Jordan at Hailey sa kwarto. How annoying. Bakit ganito ang mga taong ito? Reklamo ni Hailey, ngunit nanatiling walang ekspresyon si Jordan. Lumakad siya sa bintana sa silid at tumingin sa direksyon ng yate sa tabi ng dagat, pinagmamasdan ang mga pagbabago sa alon. Bigla namang niyakap ni Hailey si Jordan mula sa likod. Hubby! Hubby, napatawad mo na rin ako sa wakas. Alam kong balang araw, mapapatawad mo rin ako at makakasama mo ulit ako. Oh and my God, ang huling hiling mo bago ka mamatay ay ang makasama ko. Sobrang natouch ako. Alam kong hindi ako kayang ikumpara sa akin ng dalawang mapanlinlang na babae na yon, sina Lauren at Victoria. Kahit gaano pa sila kaganda, sila lang ang mga mister mo. Ako ang unang asawa mo. Naiinis na lumingon si Jordan at sinabi sa kanya, Hailey, stop being narcissistic. Sino ang nagpatawad sa'yo? At saka, huwag mong ikumpara ang sarili mo kina Lauren at Victoria. You're not worthy. Napangiti si Hailey. Napakatigas ng ulo mo sa labas pero alam kong malambot ang loob mo. Jordan, alam kong sinusubok mo ako, di ba? Test you. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jordan. Sabi ni Hailey, who the hell is Park Chan-young? Gusto niya daw kaming patayin at sinabi pa niya na ang mga Steele ay nasa mahirap na kalagayan. Actually, nag-artista ka lang, di ba? How can be such a coincidence? The moment I am going to marry you, may nangyaring ganito sa pamilya mo. I was deceived you last time. That's so stupid as you choose. Then, I swear that as long as I'm with you again, kahit anong mangyari o sino man ang lumitaw, hindi na ako matitinag sa buhay na ito, ikaw lang ang pipiliin ko. Napaisip si Jordan. Iyon talaga ang nangyari. Sa tuwing kasama ni Jordan si Hailey, masama ang kalagayan niya. Sa kanyang unang kasal kay Hailey, kinailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan at umasa sa pamilya Camden upang suportahan siya. Pagkatapos nilang magkasundo, kinailangan niyang magsinungaling sa kanya na pinaalis siya sa pamilya Steele para iwan siya. Sa pagkakataong ito, nagkataon, ang mga Steele ay pinatalsik mula sa mga lihim na pamilya nang sila ay malapit ng ikasal muli. Hindi nakakagulat na naghinala si Hailey at naisip na sinusubok siya ni Jordan. Nakangiting sabi ni Jordan, no wonder you called me Eli my name at the ceremony and not Tyler's name like Park Chan-young ordered. So you thought this is all an act? Hailey, I admit that I lied to you last time. But now, I can swear to the heavens that didn't lie to you. I swear to you in the name of early grandfathers are really under me na secret ang ibang pamilya ng mga puppets ko. Sila na lang talaga ang mga puppets sa akin. Sa anumang oras. Dapat pinagsisisihan mo ang ginawa mo, di ba? Gayunpaman, umiling si Hailey. Hindi, naniniwala ako sa'yo. Hubby, naniniwala ako na ikaw na ang pinaka may kakayahang tao sa mundo. Kung ako sa'yo, siguradong mapoprotektahan mo ako at mabibigyan ng masayang buhay. Noon, nagdududa ako sa kakayahan mo na naging dahilan ng paulit-ulit kong pagkakamali. Hinding-hindi na kita pagdududahan. Sandaling natigilan si Jordan. Mukhang naniwala talaga si Hailey sa kakayahan ni Jordan. Siya ay talagang isang matalinong babae dahil tiyak na hindi niya alam na si Jordan ay isang makalangit na Diyos. Tiningnan ni Hailey si Jordan ng masuyo at hinawakan ang kamay nito. Hubby, we only have 20 minutes. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Mabilis na sinunggaban ni Hailey si Jordan, gustong makipagtalik sa kanya. Itinulak ni Jordan palayo si Hailey. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa akin. Hailey, lihim kang natulog kay Kaiden sa likod ko at pinanganak mo ang anak ni Brad. Hinding-hindi na kita hahawakan pa. Huwag mo nang isipin yon. Ginamit niya ang mga salitang hindi kailanman upang bigyang diin ang kanyang desisyon. Ayaw niyang bigyan siya ng pagkakataong magpantasya. He was telling her that it is impossible for them to have sex in this lifetime, kahit kasal na sila. Sobrang nasaktan si Hailey. Kahit sinong babae ay malulungkot na makarinig ng mga ganyang salita. Nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Di ba sabi mo hindi ka na nagdadrama this time? Papatayin ka ba talaga nila?
Tapos malapit ka ng mamatay. Kahit galit ka sa akin, ako lang ang babae sa tabi mo bago ka mamatay. May kasabihan niya na ang kamatayan ng isang lalaki ay magiging masaya kung siya ay mamatay sa pakikipagtalik. Kahit na ano, ako pa rin ang kaakit-akit na babae. Mas kaakit-akit ka pa rin ba sa akin? Mas kaakit-akit ka pa rin ba sa harapan ko sa bansa? Mamatay. Kung ang isang tao ay talagang malapit ng mamatay, na may kagandahang tulad ni Hailey sa paligid bago siya mamatay, tiyak na makakalimutan niya ang kanyang mga problema at magsaya sa kanyang sarili sa huling pagkakataon. Gayunpaman, sinabi ni Jordan, tama na. Kahit na malapit na akong mamatay, hindi na kita muling hawakan. Nasabi ko na hinding-hindi na ako makikipagtalik sa iyo sa buong buhay ko. Kahit na ikaw ang pinakamaganda at may pinakamagandang figura sa bansa, hindi ka kaakit-akit sa akin. Wala akong pakialam. Matigas na salita ni Jordan at wala siyang pakialam na saktan ang damdamin ni Hailey. Nang marinig niya ito, napaluha siya. Jordan, masyado kang walang awa sa akin, paano ka magiging ganito? Napatawad na ni Cory si Rachel at 1-0 beses na siyang mas masama kaysa sa akin. Bakit hindi mo rin ako mapapatawad? Hindi ito makatarungan, mga hikbig. Nagsimulang umiyak si Hailey. Walang magawang umiling si Jordan. Sa mundong ito, pinili ng ilang tao ang kahihiyan at kung sino ang mas gugustuhing maging aso. Gayunpaman, si Jordan ay isang Diyos. Siya ang namuno sa lahat. Paano maikukumpara si Cory sa kanya? Kaya hindi na lang niya pinansin. May mas importante pa siyang gagawin. Agad na tinawagan ni Jordan si Dragon. Master, ano pong order niyo? Nasaan ang invisibility cloak ko? Hindi naman inagaw ito ng pamilya Park, di ba? Sa isa pang 20 minuto, kung hindi dumating ang tsunami, si Hailey ay ipapadala sa yacht. Kahit hindi na gusto ni Jordan si Hailey, asawa pa rin niya ito. Isa pa, katatapos lang nilang magpakasal. Hinding-hindi papayag si Jordan na gamitin siya ng sinumang lalaki para ipahiya siya. Sinabi ni Dragon, ihahatid ko ang invisibility cloak sa isang kalapit na lokasyon. Mayroon ng ilan sa aming mga tauhan at drone na naka-standby malapit sa iyo. Kukolektahin nila ito para sa iyo. Tumango si Jordan. Sabihin sa ating mga kababayan na malapit nang mangyari ang tsunami. Sabihin sa kanila na mag-ingat at maging handa. Kung maaari, ilikas ang mga kalapit na mamamayan. Mas kakaunti ang namamatay, mas mabuti. Labis na nag-aalala si Dragon. Guro, magkakaroon ba ng tsunami sa Maldives? Dapat ba akong pumunta ngayon? Sagot ni Jordan, no need. Continue to look for Jemmy. I already planned everything here in advance. It's nothing serious. Pagkabigay ng kanyang utos, ibinaba ni Jordan ang tawag. Narinig ni Hailey ang usapan ni Jordan. Dali-dali niyang pinunasan ang luha niya at naglakad. Hubby, sabi mo may tsunami dito. Totoo ba yan? Nakita mo ba ang weather forecast o balita? Kung talagang magkakaroon ng tsunami, umalis na tayo dali. Kung hindi, huli na. Habang nagsasalita si Hailey, nagpalit siya ng damit at inimpeke ang kanyang bagahe, naghahanda ng umalis. Hinawakan ni Jordan ang braso niya. Hindi tayo makakaalis. Kung aalis tayo, susunod sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki. Gusto kong mamatay sila dito. Napatingin si Hailey kay Jordan sa takot, natakot siya sa mabangis nitong ekspresyon. Maya-maya, lumipad ang isang drone para mag-hover sa labas ng bintana. Binuksan ni Jordan ang bintana at natanggap ang invisibility cloak. Nilingon niya si Hailey, Hailey, don't worry. With me around, you'll be fine. Makalipas ang 20 minuto. Sinipa ng isang lalaki ang pinto at pumasok. Medyo nadismaya siya nang makitang kumpleto ang pananamit ni na Jordan at Hailey. Hahaha, gaya ang sabi ko, 20 minutes is enough for you. Jordan, basura ka talaga. Nagpalit pa ng bagong set ng damit ang asawa mo. Balita ko, ang tagal magpalit ng damit ng mga babae. Haha. Tumingin si Jordan sa subordinate ni Park Chan-young at sinabing, ang dami mong kausap. Hindi ka ba natatakot na mamatay ng malungkot? Tumawa ang lalaki. Hahaha, may hawak akong baril sa kamay ko at pwede kitang patayin anumang oras. Wala nang magagawa ang pamilya mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang isa pang subordinates ni Park Chan-young ay nagsabi, sige, Namjoon, itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras. Hindi na makapaghintay si Master. Alisin mo siya dali.
Tumango ang subordinate na tinatawag na Namjoon, lumapit siya at hinawakan ang balingkinitang pulso ni Hailey. Agad na nagpumigla si Hailey na makawala. Huwag mo akong hawakan, kaya kong maglakad mag-isa. Tumayo si Hailey at tumingin kay Jordan. Tumango ito sa kanya. Naunang umalis si Hailey. Matapos makita si Hailey na nagtutulungang lumabas, inutusan ni Namjoon si Jordan. Manatili ka sa kwarto ng masunurin. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang gulo, papatayin kita kaagad. With that, umalis na siya kasama si Hailey. Pagkatapos ay ginamit ni Jordan ang dahilan ng pagpunta sa banyo upang palihim na isuot ang invisibility cloak. Tahimik siyang dumaan sa mga subordinates ni Park Chan-young at sinundan si Hailey, Namjoon at ang iba pa. Bagamat mahinang babae lang si Hailey na walang gaanong lakas, may 5 o 6 na subordinates ang nag-escort sa kanya. Kabilang sa kanila ang lalaking tinatawag na Namjoon, naglalakad siya sa likod ni Hailey. Habang pababa sila sa ilang hagdan, nakita niya ang katawan ni Hailey na mapang-akit. Nakapagpalit na siya ng pulang damit at nakakaakit lalo. Agad siyang naakit sa magandang figura at kagandahan nito. Lagok eh. Napalunok si Namjoon at hindi napigilang hampasin ang puwitan ni Hailey. Agad namang lumingon si Hailey at galit na tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Galit na galit si Hailey. Tumawa si Namjoon, Little Wiggy eh. Anong masama sa konting smack? Dahil hindi naman masyadong nagmamadali si Master, paglalaruan muna kita bago ka ipadala. Ikaw walang hiya ka. Galit na galit si Hailey, ngunit wala siyang magawa sa malalakas at armadong lalaking ito. Napangiti si Namjoon, tama. Walang hiya ako, pero anong magagawa mo? Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagpili ng asawang walang kakayahan na hindi ka kayang protektahan. Hahaha. Ang hindi alam ni Namjoon at ng iba pang mga subordinates ni Park Chan-young ay si Jordan pala ang nasa likod nila. Galit na galit si Jordan sa eksena. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, naramdaman ang pagnanasa na pumatay ng isang tao.